Okay. May hapon ka na tanan sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, mga katawhan o mga kauban ako diri sa CFD, ako ang tema karon kabahin sa pagka-Diyos ni Kristo. Kasi Kristo kuno kay dili mo kuno Diyos, mao hindi sila mag-celebrate og Christmas. Kaya ang Christmas para man sa adlaw sa atong Ginoong Diyos nga si Kristo. Karon moingon sila nga si Kristo dili Dios kay wala gid kuno mo angkon si Kristo nga siya Dios. Karon akong i-explain karon kung kadiin gid gikan si Kristo nganong nahimong Dios si Kristo o nganong nagpakatao si Kristo. So ang question, Brad, kadiin man gikan si Kristo de. Niguho ra ba siya kalit? Di ba? Giguha ra ba niya siya gibira ra ba siya sa amahan? Kadiin mo siya gikan. Dire mabasa nato sa Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos at ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So si Kristo gikan dahil sa sinapupunan sa Amahan. Di ba? Gikan sa gisabak siya o sa sinapupunan siya nagikan sa Amahan. Karon ang pangutana, Brad, yun sa man pagpanganak o yun sa man pagpagawas ni Kristo. Yun sa magpapagawas ni Kristo, magikan man siya sa sinapupunan. Di ba? Gipower-poweran mo siya, asap gawas niya. Di ba? Yun sa man siya pagpower. Di ba? Yun sa man sa sinapupunan, yun sa paggawas, amahan niya siya. Di ba? Dili nato mabasa sa Awit 2:7. Aking saysayin ang tungkol sa pasiya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak at sa araw na ito, ipinanganak kita. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Gipanganak sa amahan, gikan sa iyang sinapupunan, gianak si Kristo sa amahan. Di ba? Pinaagi sa pag-anak. Karon, Brad, unsa man day pag-anak ni Kristo, unsa may pungo sa amahan, di ba? Kabahin ni Kristo. Unsa may giingon sa amahan pagka-anak na niya. Basahon nato sa Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. So, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak. Muna yung gipong ngadto sa mga anghel. Pag-istorya niya ngadto. So, si Kristo, Brad, kung sa mga gahom ni Kristo, paggawas niya, sama rin ba siya sa anghel, espiritu? Di ba? Kung sa may yang gahom-gahom, sa may power na dito, mura na ba siya itoy-itoy sa amahan? O sa may yang kusog, di ba? O sa may gihatag sa amahan ngadto sa anak. Basahon nato sa Juan 3:3. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paparoon. So si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ang Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Gihatag na sa amahan ang tanang mga butang ngadto sa iyang mga anak. Kung unsa ang nasa amahan, motoy gihatag niya sa iyang anak. So kung Dios ang amahan, Dios ang anak. Kay tanang naa sa amahan, gihatag naman ngadto sa iyang anak. Lahat ng talastas ang ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay na sa kanyang mga kamay. So gihatag na sa amahan ngadto sa anak ang tanan sa niyang mga gahom. Kung unsay gahom sa amahan, mo'y gahom sa anak. Karon diri sa Kawikaan 8:22 ngadto sa 23 niingon si Kristo, inaari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pasimula ng kanyang mga gawa ng una. So sa 22 niingon siya, inaari na ako ng Panginoon. Giari na siya sa Panginoon, di ba? Giangko na siya ng pasimula, wala pang pasimula. So naa na siya, wala pa ang pasimula. Sa 22, ako'y nalagay na noong araw mula nang wala pang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nailagay na, wala pa ang yuta, naa na si Kristo, di ba? Naa na si Kristo Jesus, wala pa na purma ang yuta. Sa 24, ako'y nilabas na nang wala pang kalaliman, nang wala pang bukal.
nasagana sa tubig. Ako'y nailabas na nang wala pa ang bukal. So naguna siya sa bukal, di ba? Mas naguna siya sa mga lupa. Naguna, wala pang pasimula. Na nailabas na siya, na anak na siya. So yun sa tawag na tao ni, di ba? Kung tao kang naguna ganito sa yuta, di ba? Sa atay ko tinyaw basa sa 25, bago ang bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas na. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimula man ng alikabok ng sanglibutan. Ni ang alikabok gani ko no, ni ang abog, wala pa nahimo. Naana siya, nalabas na siya. Giyon sa pagkahimong tao ni Jesucristo, kung siya nauna sa abog na ang tao, ang tao gikan sa abog, di ba? Oh. Kung tao siya, mas naguna man siya sa abog, niya ang abog dito tagikan. So giyon sa niya pagkahimong tao. Di ba? So nagpasabot nga dili siya tao, di ba? Usa siya ka Dios. Kung unsa ang gahom sa amahan, mao kini ang gahom sa anak. So dinhi sa 27 nang likhain ng langit, ako ay naroon na. Maging ang hangganan ng langit at lupay itinalaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay inilagay at ang kanyang palitawin ang bukal na kalaliman. So, dire ito nabasa nga, pagbuhat sa Ginoo, diba? Pagpurma niya sa langit, sa panganod, naa na siya. So, sa pagbuhat sa Ginoo, kauban na si Jesucristo. Sa 27, nang inilagay ang hangganan nitong dagat ng patibayan ng mundo, ay inilagay at itinatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. So, ako'y katulong niya. Kumali ko na. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. So, niana si Jesucristo, katabang ko sa akong Ama sa pagbuhat sa kalibutan. Naana siya sa pagbuhat sa kalibutan. Kaya dili mabuhat ang kalibutan kung wala si Jesucristo. Mabasa na nato sa Juan 1, ngadto sa 3. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulang suma sa Diyos, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, nakaingon niingon ang Biblia nga ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So dili mahimo ang kalibutan kung wala pud si Jesucristo. Aron din sa Hebreo 10:5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ningon si Jesucristo sa iyang amahan, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So naay lawas nga giandam sa amahan para sa anak. Wala pa ay kalibutan nakaandam na. Aduna ni giandam ang amahan para sa anak, para kang Jesucristo. Karon diri sa Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. So isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyong taong makasalanan upang pawiin ang makasalanan. Isinugo niya ang kanyang anak, di ba? Ang sariling anak sa anyo ng tao. So nag-anyong tao, di ba? Isinugo niya ang kanyang anak sa anyong tao. So dili gid siya tao, di ba? Gisugo siya sa anyong tao. Kung salain pa nga verse, nagkatawang tao. Sa anyong tao. Mabasa na nato sa Juan 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian gaya ng isang bugtong na ama na napuspusa ng biyaya at katotohanan. So nagkatawang tao ang berbo, di ba? Ang berbo ay Diyos. Mabasa na to, balik ko na to basa. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay ang Diyos. Di ba? So si Jesucristo nagkatawang tao, pinaagi sa katong gitagana sa amahan, pinaagi atong gilihi ni Maria, gimabdos ni Maria, di ba? Katong buntis ni Maria, dito ni sulod or ni
ni sulod ang lawas or ang espiritu or sa ang atong Ginoong Kristo. Now dinhi sa 2 Juan 1:7, sapagkat maraming mangdaraya na nagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay napaparitong nasa laman. Ito ang nagdaraya at ang Antikristo. So sa makatuwid, ang hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. So naparitong nasa laman. Kung mayong naparito, dili gina taga dire, di ba? Kung mayong kang taga rito, taga dire na. Ang nakabutang sa Biblia, naparitong nasa laman. So dili siya taga dire, di ba? Naparito man, lahi man ang taga rito, naparitong nasa laman. Now, sa laman, mao na ang katong katawan or ang katong lawas nga gitagana sa amahan para sa anak. Now din sa Filipos 2:5 ngadto sa 7, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na sa ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siyang bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan at pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So si Jesucristo, iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos, di ba? Na siya ay bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, gihubo niya iyang pagka-Diyos, di ba? Iyang gidaw ng iyang kaugalingon ng iyang pagka-Diyos. Karon sa katong lawas or sa laman, brad, wala na ba'y nahibilin nga Diyos ato o pagka-Diyos ato? Basaho nato sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos at kahayagan ayon sa laman. So, dito nananahan dito sa lawas nga gitagana sa aman, dito nahiuban ang So dito nananahan ang iyang pagka-Diyos. Nahiuban dito ang iyang abilidad sa pagka-Diyos. Iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos dinhi sa Filipos 2:5-7, di ba? Iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos. Wala, di ba? Bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos hinubad niya ito, iyang gihubo iyang pagka-Diyos. Pero nahiuban dito sa lawas ang iyang abilidad or nananahan dito or nahiuban dito ang iyang abilidad sa iyang pagka-Diyos. Apan wala na dito ang iyang gahom, isip usa ka Diyos. Kaya iya naman kining gubo. Pero ang iyang abilidad sa pagka-Diyos, nananahan. Di ba? Nananahan sa ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan sa laman. So, din sa Juan 7:1, di ba? Katong padong na siya mamatay, katong padong na siya ilansang sa krus. Pero na tumabasa, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala niya sa kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. So niingon si Jesucristo, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak. Di ba? Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong kinahanglan mang luwalhation si Jesucristo? Di ba? Ano? Kay dinhi sa atong balikon sa Filipos 2:5 ngadto sa 7, nagpakababa siya, di ba? Iyang gihubo iyang pagka-Diyos. Mo tong niingon siya sa amahan, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak, di ba? Para luwalhatiin ka rin ng iyong anak. Kay diri sa 5 ngadto ilargo sa 5, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo. Sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So natamo na din niya ang kaluwalhatian, wala pa ang sanlibutan. So wala pa ang sanlibutan, nakuha na niya or naluwalhati na siya sa Ginoo. Di ba? Now there is awit sinto Jes nga to sa 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ang iyong mga kaaway. So niingon ang Biblia sa katungkuan nga sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. So pag adto ni Jesucristo sa langit, Diyos na si Jesucristo, di ba? Panginoon. Sinabi ng aking Panginoon sa aking Panginoon, di ba?
Karon pangutana, kinsa man ning naa sa kilid, umupo ka sa aking kanan. Kinsa man ning naa sa kanan. Pasahon nato sa Colosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Jesucristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Jesucristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So ang nasa kanan ng Diyos, si Jesucristo. Ang katong giingnan nga sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Di ba? Now, ang pangutana, Brad, kung sa may tawag sa amahan, ngadto sa anak. Di ba? Kung sa may gitawag sa amahan, ngadto sa anak. Gitawag ra bag Kristo? Kung sa may tawag sa amahan ngadto sa anak. Basahon nato sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Suningon ang amahan sa ato sa anak. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. So ang tawag sa amahan ngadto sa anak, Diyos, di ba? Yung sa pagkahimong tao ni Jesucristo nga ang tawag gani sa amahan, Diyos. Di ba? Dinhi sa unang Timoteo 2:5 ngadto sa 6, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. So siya ang tagapamagitan, siya ang tao, siya ang Diyos, usa siya ka tao nga matuod ug Diyos nga matuod. Siya ang tagapamagitan sa tao ug sa Diyos. Og dinhi sa unang Juan 5:20, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So siya ang buhay na walang hanggan. Nasa tunay tayo at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay at buhay na Diyos. So siya ang tunay at buhay na Diyos. So din ang kutob, daghang salamat.